And ngayon po, no, sa mga bago pong nanonood sa atin, nakikinig sa atin ngayon, ito pong ina-attendahan nyo, no? Ito po yung tinatawag na TokTok Online Franchise Delivery Service Orientation. Kung yung mga nag-invite po sa inyo, niyaya kayo manood nito, simple lang po. Kasi gusto po nilang i-share sa inyo yung napakagandang negosyo ng delivery service. Di ba? Okay. So ngayon, dito pag-uusapan mo natin kung ano ba yung TokTok, paano ba nagsimula yung TokTok, sino po yung mga may-ari ng TokTok, bakit ba may TokTok, ba't ba naitatag itong TokTok? And at the same time, ang pinaka-importante, ano naman ang mapapala ko kapag ako po ay nag-venture o nangapital sa ganitong klaseng negosyo. Alright? So, sisimulan na po natin. Bigyan ko kayo ng isang simpleng kwento kung paano nagsimula yung TokTok. Alright? So, nung 2019 ho, okay, way back in 2019, no? Wala ho talaga sa plano ng mga may-ari na magtayo po ng tinatawag na delivery service na negosyo. Wala ho talaga sa plano yan. Tama? Kaya lang, nung pumasok po yung taon, nung last year, ano po yung taon ng last year? 2020. Doon po nagsimula lahat magbago. Tama? Kasi bakit? Sabi nga natin, no, para sa karamihan sa atin, hindi ko naging maganda ang simula ng 2020. Bakit? Kasi noong 2020, doon po pumasok yung mga matitinding pagsubok sa buhay natin. No, di ba? So kagaya nung umpisa pa lang, January 1, January 2 pa lang, napabalita na po natin yung tinatawag na forest fire sa Australia na talagang kumitil ng maraming mga animals, no, sa forest, at talagang hindi na ho hekta-hektare, kumbaga acres, thousands of acres po ng forest lands ang naabo, di ba? May mga namatay din ho. Pangalawa po, no, ano po yung sumapit pa naman sa mga balita? Syempre, yung pagputok ko ng Taal Volcano, ayan, grabe. Di ba? Umabot ho pati sa Maynila, o di ba, yung ashfall, di ba? Marami yung napinsala, maraming mga ari-arian ng nasira, siyempre may mga buhay rin nawala, di ba? Nakakalungkot. And pangatlo po, ano po yun, di ba? Yung tinatawag na isang sakit na nagsimula po sa Wuhan, China, at unti-unti pong kumalat sa buong mundo. Ito po yung tinatawag na COVID-19. No, dati lang po isang epidemic kasi nagsimula lang po sa isang maliit na lugar, kumalat po sa mga ibang syudad, sa mga ibang bansa, at dahil ito po ay naging out of control, ito po ay tumalon na at naapektuhan na po yung buong mundo. Isa na po siyang tinatawag na global pandemic. Ayan ho, di ba? So, fast forward tayo, ang dami pa kong nangyari ng 2020 na hindi maganda. Patapos na nga lang yung taon, pumasok pa, humirit pa ho yung mga super bagyo. No, grabe, ang pinakamalakas na bagyo sa 2020, tumama ho dito sa atin sa Luzon. O di ba, imagine mo yan, di ba? So, may mga namatay din ho, no? Mga pagbaha na nangyari. At saka hindi pa ho natapos dyan. Noong December 23 at noong December 25, araw mismo ng Pasko, di ba? At saka 23, lumindol ho. Nako talaga nako talaga, di ba? So para sa karamihan sa atin, itong taon ng 2020 ay hindi ho naging maganda. Tama? So ngayon ho, nung umpisa, wala naman ho talagang plano yung mga may-ari. Kaya lang, nung nakita ho nila yung nangyari ng pandemic, sila po ay nagkaroon ng idea para magtayo ng tinatawag na delivery service na negosyo. Ngayon, pinag-uusapan po yung tinatawag na global pandemic. Tama? So, kahit napapabalita na po natin na meron na po mga vaccine na na-develop at meron na po mga bansa na nag-vaccinize na po or nag-i-inoculate ng kanilang mga kababayan, syempre, meron tayong mga health protocols na kailangan sundin. Ang COVID-19 ho ay wala hong gamot. Tama? Napakataas ho ng infection rate niya. Ibig sabihin, madali hong ma-infect ang isang tao. And at the same time, vaccine lang ho talaga ang kailangan. Pero habang hinihintay ho natin yung vaccine, hanggang sa panahon ito, di ba? Meron ho mga health protocols na kailangan ho tayong sundan. Kagaya ng nakikita niyo sa mga pictures na to. No? Bago tayo pumasok sa mga kahit anumang gusali o establishmento, kailangan pong i-check ang ating temperatura. Bakit? Dahil ang COVID-19, alam na natin lahat yan. No? Isa sa mga sintomas niyan is yung pagkakaroon ng lagnat. Hindi lang po lagnat, kung hindi mataas na temperatura o trangkaso. Pangalawa, kailangan ho natin mag-observe ng tinatawag na social distancing. Mas mainam po, no? Kung
kung up to 2 meters po yung layo. O di ba? Ayan, di ba? Mas maganda kung mas malayo talaga. Pangatlo, yung mga ating mga medical frontliners na talagang full battle gear sa pagsuot ng PPE. Tama? Mula bunbunan hanggang talampakan. Talaga naka-full protection sila. Naka-surgical gloves, naka-PPE, naka-face mask, naka-face shield. Ayan po, di ba? Tsaka yung pang-apat, yung mga kaliwat kanang ambulansya na bumabiyahe sa ating mga lansangan para po ihatid, sunduin at ihatid ang ating mga kababayang tinamaan ng virus na to sa mga pagamutan para mabigyan mo ng lunas kaagad. Sino po bang hindi makakalimot sa tinatawag na quarantine pass? Ayan, di ba? Halos lahat yata ng bahay may quarantine pass, di ba? May souvenir, di ba? Itago lang mo natin yan. And ang pinakalas yung pang-anim, nandiyan din po yung malawakang kaliwat kanang testing na tinatawag para malaman ka agad kung sino po yung na-infect po ng virus. Kasi ayon sa pag-aaral, napakalaki ho ng tsansa o ng pagkakataon na gumaling ho ang isang taong na-infect ng COVID-19 kapag ito po ay na-detect kaagad. So itong mga nangyayari talaga sa atin ngayon, ito po ay yung mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan para po tulungan ang ating mga kababayan na maiwasan ang malawakang paghawa or mapabagal man. Tama? Ngayon, sa lahat ng nangyayaring mga panuntunan na ito, meron tayong hindi makakalimutan. Ito yung tinatawag na enhanced community quarantine o yung tinatawag na lockdown. Ayan po, di ba? So, sa lahat ng bansa, hindi lang sa Pilipinas, ito po ay ginagawa. Kasi bakit? Napag-alaman po ng mga experts sa medisina at sa mga scientists na ang lockdown po, isa ho sa mabisang paraan para ho yung coronavirus o yung isang virus o sakit is mapigilan o mapabagal ang pagkalat. Tama? Kasi tatandaan ho natin, let's talk about coronavirus. Yung coronavirus ho, nabubuhay lang ho yan kapag may nalilipatan hong buhay na cell or host na tinatawag. Kapag ito po ay nakapag-transfer sa isang tao, di ba? Doon ho siya dumarami, at doon ho siya kumakalat. Pero kapag ito ay walang malipatan within 14 days, ito po ay kusa hong namamatay. Ang tawag ho doon sa nililipatan ay host. Tama? So kapag wala hong host, namamatay ho yung virus. So ito yung pwede natin gawin. Parang Christmas party. Pag walang host ang Christmas party, boring. Namamatay ang saya ng Christmas party. Okay. So, kidding aside, ito yung mga pwede natin gawin. Kasi nga, wala pa hong vaccine noong mga time na yan. Tama? At kahit may napapabalita na tayong vaccine ngayon, ito pa rin yung ginagawa natin. Ang pandemic ko ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakang pangamba at takot sa ating mga kababayan. Tama? So, ano ho nangyari? 95% ho ng mga negosyo ay naapektuhan, nalugi at nagsara. Ito yung mga negosyong may katungkulan sa pagkakaroon ng malaking pagtitipon kagaya ng mga restaurant. Dati-dati, nung wala akong pandemic, October pa lang, pahirapan na pong magpa-reserve ng restaurant, di ba? Para tayo po ay kumain or mag-Christmas party. Pero ngayon, nilalangaw yung mga restaurant. Kasi natatakot tayong mga tao na baka tayo ay mahawa. Tama, di ba? Hindi tayo basta-basta lumalabas. Alright? Ano pa po yan? Yung mga negosyo na nalugi, yung mga sinihan, di ba? Yung mga tinatawag na mga yung arena na tinatawag, di ba? Yung panunod ng mga sports, di ba? Yung mga gym, ayan ho, talagang tayo po ay umiiwas sa mga ganyan. Ano pa yung mga negosyo na apektuhan? Yung po yung mga tourism, yung mga travel, yung mga airline industry, di ba? Yung mga pasyalan, yung mga hotels, talagang, nalugi ho lahat, tama? So 95% ho ng mga negosyo, hindi lang ho dito sa ating bansa, pati na rin sa ibang bansa, ang nalugi at nagsara. Ngayon, ito po ay nagresulta sa malawakang pagtatanggal ng trabaho. Walang choice. Nalulugi ang negosyo, hindi na ho kaya. Karamihan po nawalan ng hanap buhay o ng trabaho. Kaya noong April 2020, naglabas po ng datos ang Department of Labor and Employment, there are about 3 million
sa ating mga kababayan ang nawawalan ng hanap buhay. Dito po sa nakikita nyo sa larawang ito yung mga example ng mga ating mga kababayan ng mga jeepney drivers, ng mga construction workers na talagang nakakadurog ng puso kasi sila talaga ay lalong naapektuhan. Umabot po sa punto na kailangan nilang pumunta sa lansangan para humingi po ng tulong sa ating mga kababayan. Pati po yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa, yung mga OFW, sila rin po ay hindi naligtas. Matagal na sila nagtatrabaho, yung iba sa kanila, maganda ho yung kanilang pinagtatrabahuhan, matatag ho yung kumpanya, tama, mayaman ho na bansa, pero sa isang iglap, gawa ho ng COVID-19, grabe, karamihan sa kanila ay inofera na ng early termination of contract or early retirement kasi nga ho, hindi na ho kaya ng kanilang kumpanya na i-sustain ang negosyo. Kaya, imbis na umuwi ng masaya at makakasama ang kanilang mahal sa buhay, sila po ay umuwi ng luhaan. Tama? Bakit ho? Kasi iniisip nila, meron pa ba silang meron pa ba silang trabaho na babalikan, diba? So nakakakalungkot ho. Ngayon, sabi ko nga, 95% ho ng negosyo ang naapektuhan dito sa ating bansa. Let's talk about dito lang sa Pilipinas. Pero meron yata mga negosyo na tila lumakas pa, Imbis na magsara, lumakas pa lalo sa gitna ng pandemya. Ito yung mga tinatawag na 3 to 5% ng mga negosyong lumakas, di ba? Ano-ano yung mga negosyong lumakas? Pag-usapan natin yan. Yan po yung mga negosyong may kaugnayan sa pagkain na tinatawag. Ayan, di ba? Alam naman natin ang pagkain ay basic need ng tao at hindi ho tayo mabubuhay kapag wala ho tayong pagkain. Tama? Kaya nung panahon, nung matindi po yung lockdown, yung matindi po yung coronavirus, makikita natin na yung mga palengke, yung mga supermarket, yung mga grocery, ay nako, talagang yan po ang pinipilaan talaga. Meron nga akong pinupuntahan na supermarket na malapit sa amin, napakalaki ho nun, di ba? Na kaya kong mag-accommodate ng at least 500 na mga customers. Pero dahil nag-iingat ho tayo, nagbabawas ho tayo ng tao sa pagpasok sa isang establishmento. Imbis na 500 na tao, naku, grabe, 30 hanggang 50 katao lang ang pwedeng pumasok na nagresulta po sa mahabang paghihintay na pila sa labas. Ayan, di ba? Ako po ay nagpumila ng mahigit na isa't kalahating oras yata yun. Nung pagpasok ko sa loob, tuwang-tuwa na ako kasi ako ay nakapasok na sa loob. Pero, laking gulat ko, halos wala ka nang mabili. Yung isang shelf na napakahaba na bilihan ng tinapay, wala na. Hindi pinatawad. Pati yung mga hopyang maliliit na halos wala nang bumibili, waldas na ho, ubos na ubos. Yung mga delata, halos wala ka na mabili. Ubos na ho yung mga delata. Yung mga noodles, lahat. Pati spaghetti. Imagine mo spaghetti. Panahon ng pandemic, pati yung hindi pinatawad. Ubos na ubos. Grabe. Pati yung mga biskwit. Sa madaling sabi, halos wala nang laman ang supermarket. Kasi nga yung mga tao, hindi lang, alam ko, karamihan sa inyo, ganun din yung nararamdaman. Natakot eh. Ako rin ho, di ba? So it's just normal. It's human nature, tama? Kapag tayo po ay nahaharap sa isang krisis at hindi natin sigurado kung ano yung mangyayari, syempre anong gagawin natin? Sa oras na meron tayong pagkakataon na tayo pumunta sa mga pabilihan ng mga pagkain, ginagrab na po natin yung opportunity na makabili ng marami, di ba? Kasi hindi natin alam gaano ba katagal tong lockdown. Hindi natin alam kung gaano katagal tong virus. So, natatakot tayo. We have to secure our family, tama? So, hindi lang po supermarket. Yung pangalawang negosyo naman na lumakas ng panahon ng pandemya, ito yung mga negosyong may katungkulan sa tinatawag na health and wellness. O di ba? Yan po yung health and wellness na tinatawag. O di ba? Nung panahon po ng pandemya, grabe, maraming tao, hindi lang sa supermarket pumipila, kundi pati sa mga drugstores, butika at pharmacy na tinatawag. Bakit? Kasi ang COVID-19, ito po ay isang health-related na pandemic. Tama? So anong ginagawa ng mga kababayan natin? Kahit alam mo nilang walang gamot para dito at alam nilang yung mga simptomas, lagnat, sipon, trangkaso, ubo, sakit ng pangangatawan. Ayan, anong ginagawa? Pumipila na ho sa drugstore para bumili ho ng mga gamot at ng mga vitamins. Unang-una sa lahat, di ba na-experience nyo na yun? Yung vitamin C, talaga nagkaubusan.
wala ka nang mabiling vitamin C at kung meron man vitamin C, nako, ito ay napakamahal ng presyo, triple na presyo. Pangalawa, alcohol. Tama? Alam natin na ang virus ay namamatay kapag tayo ay madalas na nag-alcohol. Tama? Sa ating mga kamay. O, di ba? Ano nangyari? Wala ka ng halos mabiling alcohol at kung meron mang alcohol, talagang ito ay napakamahal. Sobrang mahal. Ano pa? Yung mga gamot ng paracetamol, yung mga gamot ng mga para sa sipon, sa ubo, naku, grabe, no, mga carbocystine, yan talaga, no, nagkakaubusan ho, di ba? Kasi bakit? Again, tayo po ay nag-iingat at tayo po ay natatakot. Tama? Ngayon, may pangatlo namang, ito, kagaya nito, no, picture ng mga drugstore, pagkahaba-haba rin ng pila, okay? So hanggang ngayon, no, malakas pa rin yan, drugstore at saka yung bilihan ng mga pagkain. Meron naman pangatlong negosyo. Ito yung gusto kong i-share sa inyo na talagang lalong lumakas nung panahon ng pandemya. Malakas na sila noon, mas lalo silang lumakas ngayon. Tama, di ba? At nasubok ito nung panahon ng pandemya. Ito yung mga negosyong may kinalaman sa delivery service na tinatawag. Ayan, di ba? Bakit lumakas ang delivery service? Kasi unang-una, di ba, iniiwasan na po natin ma-expose sa maraming tao. Iniiwasan na po natin lumalabas, no? Kaya ang ginagawa natin, imbis na tayo ay lumabas, imbis na tayo ay pumunta sa mga pamilihan, mamili, ang ginagawa natin ay pinapadeliver na lang muna natin sa ating mga bahay. Halos lahat to pinapadeliver na. Let's talk about yung pinaka-common, yung pagkain. Tama? Dati-dati, kapag gusto mo mag-grocery, pupunta ka sa grocery, pupunta ka sa supermarket. Pero ngayon, marami nang tinatawag na online grocery store. Tama? Mamimili ka na lang doon kung ano yung gusto mong bilhin sa grocery at i-deliver na ito sa tahanan mo. Pangalawa, meron tayong tinatawag na online palengke. Di ba? Ayan. So, ikaw na lang po yung mamimili kung ano po yung gusto mong, yun yung dapat na binibili mo sa palengke, pwede mo nang piliin online at ito po ay i-deliver sa inyong tahanan. Pangatlo naman, yung mga paborito natin kapag tayo ay nanonood ng mga Netflix or movie marathon or kapag tayo ay nag-crave or nagutom, imbis na magluto, nako, ayan po yung mga tinatawag na mga restaurant, o, di ba, yung mga fast food na mga pagkain gusto natin kainin. Ayan, o, di ba? So again, ipapabook mo lang ng delivery at ito ay ihahatid sa ating tahanan. O, di ba? Napakagaling, o, di ba? Ngayon, halos lahat, maniwala kayo sa akin, halos lahat to pinapadeliver na sa panahon na to. Lalong-lalo na kapag dumarating tayo sa mga panahon ng mga sale, kagaya ng mga 10-10, 11-11, at saka yung 12-12 na mga sale. Tama, di ba? Ayan. Sapatos, gadgets, dokumento, pati na rin po, no, kaway-kaway po sa mga plantito. Mga plantita na nanonood sa atin. No, di ba? Hello po, di ba? Yung mga halaman, ayan, pinapadeliver na. O, di ba? Kaya halos lahat to pinapadeliver na. Kaya sa totoo lang, ang delivery service na negosyo, maniwala kayo sa akin, sa 5% ng negosyong hindi nagsara at lalong lumakas nung panahon ng pandemya, ang delivery service na negosyo, ito po yung naging number 1. Kasi ito yung negosyong kailangan natin lahat, ito yung negosyo na papanahon sa anumang panahon. O, diba? So, yan yung pag-uusapan natin. Yung tinatawag na delivery service. Ngayon, napapansin natin yung mga iba't ibang klaseng delivery service na umiikot sa ating lansangan. Tama? Yan yung mga nakakulay green, nakakulay blue, nakakulay orange, nakakulay red. O, diba? Yan po yun. Yung mga nakamotor. Tama, diba? Ngayon, minsan iisipin natin, etong delivery service na to, matagal po na itong nakikita. Pero malaki ba talaga ang kitaan sa delivery service? Ako na ho magsasabi sa inyo, napakalaki ng kitaan sa delivery service. Sobrang laki ho talaga. Kaya kung ikaw po ay tumututok ngayon, maniwala ka sa akin, mamaya, no, pagkatapos ko dito, hindi kita patutulugin. Ganon kalaki ang kitaan. So let's talk about delivery service. When you say delivery service, ito yung mga tinatawagan natin or kinokontak natin, humingi tayo ng serbisyo para ipa-deliver yung mga bagay-bagay na ni-request natin. Tama? So, pag sinabi mong delivery service operator,
Ito yung mga may-ari, no? Ito yung mga kumpanyang may-ari ng delivery service. Sila yung mga operator, sila yung nagmamanage ng kanilang mga riders. Pag sinabi mong traditional delivery service operators, ito yung mga nakikita mo ngayon sa kalsada. Tama? So, sino-sino ba at magkano ba ang kita ng delivery service? Okay? Tatandaan nyo, sa delivery service, dalawa lang hong kumikita. So, sino yung mga yan? Unang-una, siyempre mga operator. Ang trabaho ng operator, sila yung nagbibigay ng mga delivery assignments sa kanilang rider. And pangalawa, ang mga rider. Tama? So, sino kumikita? Operator at riders. Okay? So, magkano ang kita ng operator? Ang kita ho ng operator ay 20%. Okay? Ito po ay para sa lahat. 20% ho ang kinikita ng lahat ng mga operators ng delivery service. Okay? Saan sila kumikita ng 20%? Sa lahat ng delivery fee ng kanilang mga riders. Kasi kada isang pakete na hinahatid ng rider sa customer, ito ay may kasamang delivery fee. At kung magkano yung delivery fee, 20% doon ang kita ng operator. Saan naman napupunta ang 80%? Ang 80% po, yan ay pupunta kaagad sa bulsa ng rider. Oh, di ba? So, yun ho ang kita nila. 20% sa operator o sa rider. Okay? So, pag-uusapan natin yan. Okay. So, bibigyan ko kayo ng example kung gaano kalaki ang kita ng isang traditional delivery service operator sa negosyo na to. Tatandaan natin, kapag operator ka, ikaw ay nagbibigay ng mga delivery assignments sa mga riders mo at ikaw din po ang nagmamanage sa mga riders mo. Malinaw yun, ha? Dito ho, no, example lang, ha, 100 lang ang riders mo. Kada isang delivery fee, sabihin natin average lang na 150 pesos. Ngayon, i-multiply mo ng 20 deliveries. Ibig sabihin niya, 20 lang yung biyahe ng kada riders mo araw-araw. No, 20 lang yung biyahe nila. I-multiply mo ng 20%. So, magkano ang pwede mong kitain bilang isang operator? 60,000 pesos a day. Yung 60,000 na yan, pwede na yan pang kape-kape. Tama, mali? Alright? So, ngayon, etong malupit ngayon. Tatandaan nyo, ha, ang kita nyo dito sa operator, pwede siyang mas lalong lumaki. Paano? Padadamihin mo lang yung riders mo. Kasi kapag mas maraming riders, mas maraming delivery ang nangyayari. At kapag mas maraming delivery ang nangyayari, mas malaki ang kinikita mo. Ngayon, etong malupit dyan. Tatandaan nyo, ang delivery service, ito lang po yung mga iilan sa mga negosyo na hindi ho tinatamaan ng holiday. Tama? Kapag holiday, mas malaki ang kita or mas marami ang volume ng deliveries. Tama? So, ito pang malupit. Isang araw lang ito, guys. Tandaan mo, 100 lang ang riders mo. At pwede kang kumita ng as much as 60,000 kada isang araw. Ngayon, ang maganda dito, i-multiply mo pa to ng isang buwan. Yan ang pwede mong kitain sa loob ng isang buwan. Tama? Based sa ating computation. Pwede kang kumita ng 1.8 million. Wow! Di ba? Ganyan kaganda, ganyan kalaki. Ngayon, etong sasabihin ko sa inyo, 100 lang ang riders mo niyan. Alam nyo ba, ayon sa aking bubuwit, na yung mga riders, na mga nakakulay green, di ba? Alam niyo yan, di ba? Meron silang estimated number of riders ng more or less nasa 30,000 riders. Ganun karami. So magkano kayang kita nila? Aba. Malaki yan. Okay. Ngayon, yung mga nakakulay orange naman, ayan, di ba? Ayan. Alam niyo yan, hindi ko na babanggitin. Meron silang estimated na dami ng riders ng mga more or less 20,000. Tama, di ba? So imagine mo, kapag mas marami ang riders mo, mas malaking kita mo bilang operator. Ngayon, nagkakaroon ka na ng idea na maganda pala tong delivery service ng negosyo. Yung iba sa inyo, nag-iisip na ngayon. Yung iba sa inyo na nanonood, meron silang mga 3 motor at naisip nila, bakit hindi na lang kaya ako magtayo ng sarili kong delivery service ng negosyo? Totoo yan. Good idea. Ako na ho ang magsasabi sa inyo na malaki ho ang kitaan sa delivery service. Totoo yan.
Ako na rin ho magsasabi sa inyo na ang delivery service, hindi ho ito napapaos. Tama? Ito po ay continuous at in demand sa anumang panahon at pataas na pataas ho ang serbisyo niyan. Tama? Pataas na pataas ho ang demand. O, di ba? Ngayon, ako na rin ang magsasabi sa inyo, kung kayo ay magne-negosyo, dapat ang negosyong papasukan natin ay negosyong patok at negosyong in demand. Tama? Itong negosyong delivery service. At ako na rin ho magsasabi sa inyo na hindi rin ho ganun kadali mag-set up ng sarili niyong delivery service company. Ako na nagsasabi niyan. Kaya nga mabibilang mo sa daliri mo, naiilan lang. Ang tagal-tagal na ng delivery service, no? Ang tagal-tagal na nila dito sa Pilipinas. Pero bakit iilan lang ho sila? No, mabibilang mo lang sa daliri mo. Bakit kanyo? Ngayon nyo malalaman kung gaano ho kahirap mag-set up ng napakagandang negosyo na to. Okay? So pakinggan natin. May mga nagtatanong. Sabi, Sir Jeff, baka naman sa kapital yan. Magkano ba ang kailangan naming kapital na ihanda para makapagpatayo ng sarili naming delivery service ng negosyo? Okay. Bago ko sagutin yung tanong na yan kung magkano ho yung kapital, ako na ho magsasabi sa inyo, ang dapat ho nating unang tanungin ay ano-ano ho ba yung mga kailangan buuin, no? Bago natin mabuo yung kapital na kailangan natin ilabas dyan para sa delivery service. Simple lang ho. Unang-una sa lahat, kailangan mo ng minimum, ulitin ko ha, hindi ho bababa sa 50 million pesos. Para saan ho to? Ang 50 million pesos, ito po yung kailangan nyo dahil kukuha ho tayo ng isang IT company para gumawa ho ng sarili nyong computer system. Okay? System and software para sa sarili nyong delivery service na negosyo. Okay? Yan ang una. Kasi gagawa ho sila ng program para ho sa inyo, para sa delivery service na negosyo nyo. At ang malupit niyan, hindi lang ho isang programmer, kung hindi, grupo ho ng programmers ang gagawa niyan. Okay? Yan ho yung una. Ngayon, hindi lang ho ba sa computer system, papagawa rin ho tayo ng tinatawag na mobile app na pwede hong i-download ng ating mga customers, no, sa kanilang mobile phone para po mas magandang delivery. Okay. Ngayon, kapag may 50 million ka na at kapag kumuha ka na ng sarili mong IT, no, nagagawa ng inyong system, tapos na ba yan? Hindi pa ho. Kasi pangalawa, kailangan ho natin, no, ng additional budget ng 15 million taon-taon. Para saan naman to? Siyempre, para ho sa system and computer maintenance, software maintenance ng inyong program. Tama, di ba? Ng system ng inyong delivery service company. Hindi ho pwedeng nandyan na ho yung system, patakboy na lang at hindi natin i-maintain. Hindi ho pwede yun. Bakit? Alam nyo ba, ng isang software, after 3 weeks pa lang, ang isang app, after 3 weeks pa lang, ito ay luma na o obsolete na tinatawag. At kapag wala ho nag-maintain, pwede ho mag-crash ang ating system, ang ating software. Tama? So kaya kailangan meron ng isang tagabantay or nagme-maintain or nag-update, no? Or nag-upgrade ng ating systems and software. Ngayon, pangatlo, ano pang kailangan? Dahil delivery service ka, kailangan mo magkaroon ng tinatawag na command center. So kukuha ka ng sarili mong opisina. Hindi lang basta opisina, kung hindi malaking opisina. Tama? Mag-hire ka ng mga tauhan mo, kukuha ka ng mga iba-ibang permits, bibili ka ng mga computer, bibili ka ng mga office furnitures and fixtures, magkakaroon ka ng operating expense, magkakaroon ka ng renta, no? Magkakaroon ka ng tinatawag na utilities expense at isang damakmak pa ng gastos. Tama? So dito pa lang sa tatlong picture na pinapakita ko, more or less, kailangan mo ng 350 hanggang 400 million para makapagsimula ka ng sarili mong delivery service company. At hindi pa tayo nagtatapos dyan. Dahil hindi ho kilala ang inyong delivery service company, kailangan natin kumuha ng mga endorsers,
para makilala to. Kailangan natin kumuha ng mga tinatawag na out-of-home advertising medium, yung tinatawag na mga billboards, no? Sa mga social media. So, kailangan mong gumastos ng another 100 million dito. So, kung susumahin mo, 500 million ang kailangan mo. Pero hindi pa tayo natatapos dyan. Bakit? Kailangan mo natin malaman kung ito ba ay puputok, no? Ito ba ay tatakbo? Ito ba ay magkiklik? Tama? So, dapat kailangan kang willing magpalugi. No? Willing ka dapat magpalugi sa loob ng 1 hanggang 2 taon na operation. So, ibig sabihin, puro paluwal pa yung pera na yan. Di ba? So, doon pa lang natin malalaman kung magkiklik o hindi ang negosyo mo. Ngayon, kung ako tatanungin mo, magkano lahat ang kailangan? Minimum, mga 500 hanggang 600 million. Di ba? So, doon pa lang nakakapaglugmok na. Ngayon, ang dami nagagalit. Sabing ganun, sayang lang pala oras ko dito. Nakakainis naman to si Sir Jeff. Bakit? Alam mo, okay na sana, sir, di ba? In-excite mo kami. Binigyan mo kami ng idea na maganda pala yung delivery service na negosyo. Kaya lang, binigyan mo naman kami ng idea na ganun pala kahirap magtayo ng negosyo na to. Di ba? Hindi pala ganun, hindi pala biro ang kapital ng pangangailangan. Tama? Parang binigyan mo kami ng pag-asa, tapos bigla mo kami tinakluban, ng takip ng kaldero. Di ba? Ano ba naman yan, sir? Di ba? Napakasakit naman. Tama? Okay. Guys, ito lang kausapin ko kayo. Ang purpose ko dito is bigyan kayo ng idea ng isang negosyo na pwede natin gawin ngayong 2021 na naniniwala ako na makakatulong sa atin lahat. Tama? So, alam ko marami ho sa inyo na-excite sa potential ng tinatawag na delivery service. Totoo yan. And alam ko marami ho sa inyo nalungkot na grabe, ganyan pala yung kailangan. No? Kaya pala, tama yung sinabi ni Sir Jeff na ilan lang ang mga delivery service na makikita mo dito sa ating bansa. Kasi ganyan pala kamahal. Tama? Hindi pala ganun kadali. Okay. Pero huwag kayong mag-alala. Kasi bakit? Hindi mo masasayang yung oras nyo. Alam ko po na gusto nyo yung delivery service. Ang pinapakita ko dito sa inyo, what if kung kayo po yung magtatayo, ito po ang kailangan nyo. Tama? Pero ngayon, meron po akong deal sa inyo. Bakit? Pwede na ho kayong maging delivery service operator ng sarili nyong delivery service na negosyo. Hindi ho tayo yung mamumuhunan. Ang gagawin lang ho natin, tayo ho ay magiging franchise operator. Di ba? So sa madaling sabi, gusto mo magkaroon ng sarili mong negosyo na delivery service, pero wala ho tayong ganong kalaking milyon-milyon na kapital. Tama, mali? Correct. Pero ngayon, pwede na. Bilang isang franchise operator. Tama? Okay? Ngayon, hindi mo kailangan ng milyones na malaki. Kailangan mo lang ay 288,888 pesos. All in na po yan. Okay? Paano? Maging isang delivery service franchise operator tayo. Alright? Okay, so ano po yan? Yan po yung TokTok. Okay. Ang TokTok, ano ba yung TokTok? Ito po yung pinakabago at ang pinakaunang online franchise operator delivery service na negosyo na para ho sa atin lahat. Okay. So ngayon, sino ho ba ang ating mga brand ambassadors? Kung napanood niyo po yung video kanina, nakita niyo po si Aldab na nandun, di ba? Si Miss May Mendoza at saka si Mr. Alden Richard. Sila po yung ating mga brand ambassadors. Sila po yung brand ambassadors ng TokTok delivery service na negosyo. Ngayon, sino naman ho yung may-ari ng TokTok? Ang mga may-ari po ng TokTok, yung kanilang mga founders ay ito pong dalawang napakabait na mga bossing natin. Ito po si Boss Jonathan So. Siya yung ating President and CEO ng TokTok. At ito naman si Boss Carlito Makadangdang. Siya naman yung ating Vice President and CFO. Ngayon, balik tayo sa kwento ko kanina. Wala ho sa plano nila na magtayo ng sariling delivery service na negosyo nung panahon bago magpandemya. Kaya lang, nung tumama ho yung pandemya sa atin last year, sila po mismo nakaranas na talagang ang isang negosyo, kahit gaano katagal yan, pwede yan tumiklop sa pandemya. Doon din nila nakita kung ano yung mga negosyong pumapatok at isa po doon yung delivery service. At doon nila nakita yung potensyal
ng kitaan bilang isang operator. Ngayon, tatanungin niyo ako, bakit pa ho sila nagtayo ng delivery service ng negosyo? Itinayo nila itong delivery service ng negosyo ng TokTok dahil naniniwala sila na kapag yung mga kababayan natin ay naging isang operator ng isang delivery service na negosyo, pwede sila hong kumita ng maganda. At nakita rin nila kung gaano kamahal at gaano kahirap magtayo ng sariling delivery service ng negosyo, kaya ang ginawa nila, sila na ho yung namuhunan. Sila na ho yung gumastos para sa computer system, software, app. Sila na ho yung gumastos para sa operation ng TokTok. Sila na po yung naglabas ng milyong kapital. Bakit? Para po bigyan tayo ng chance na maging isang franchise operator ng sarili nating delivery service sa negosyo. Ibig sabihin, pinapa-franchise nila ito sa atin. Tama? Para hindi nyo kailangan ng milyon, 288,000 lang. Yan lang po. 288,888 pesos lang. Yan lang ang magiging kapital nyo. All in na ho yan. Pwede ka na mag-set up ng sarili mong delivery service na negosyo. Pero hindi pa ho tayo nagtatapos dyan. Bakit kanyo? Dahil tuloy-tuloy ho ang pagtulong ng mga bossing natin para sa ating mga kababayan. Lalong-lalo ka na nanonood sa amin ngayon na malamang isa kang OFW na nawalan ng trabaho or isa kang magulang na nangangamba ngayon para sa kinabukasan ng inyong pamilya. Kasi bakit? Hindi na ho sigurado yung ating trabaho or nawalan ka ng hanap buhay para sa iyo itong negosyo na to. Kasi bakit? Ulitin ko ha, dahil gusto tayo matulungan ng ating mga bossing, sabi ko nga, hindi mo na kailangan ng milyones, 288,000 lang. Pero, ito pang maganda. Gusto nila maging magandang pasok ng taon mo, itong 2021, kaya ngayon ho, ako na ho nagsasabi, for a limited time only, swerte ka kung nanonood ka ngayon, magkakaroon ka ng sarili mong TokTok online franchise operator delivery service na negosyo nang hindi ka na rin muna. No? Hindi ka na maglalabas ng 288,000. Hindi na ho yan. Bakit? Dahil sakto po, ngayon ho, promo ho, imbis na 288,000, ginawa na lang ho ng mga may-ari ng 58,888 pesos all in na. 58,000 na lang, guys. Grabe. Mula sa milyon, naging 288,888, tapos naging 58,000 na lang, pwede ka na maging online franchise operator ng sarili mong delivery service na negosyo. Ganon kalupit. Ano-ano po ba yung kasama dito sa special limited time promo package na to? Number 1, magkakaroon ka, bilang isang TokTok operator, magkakaroon ka pa ng sarili mong personal delivery link at referral code. Yan ang maganda. Ibig sabihin yan, gagamitin lang ng mga kamag-anak, kakilala at kaibigan mo ang inyong personal delivery link at referral code. Tuwing sila'y magpapabook ng delivery gamit ang TokTok. Okay? At kapag successful po yung booking, pwede kang kumita doon ng 3% habang buhay nang halos wala kang ginagawa forever. Pangalawa, hindi mo na kailangan mamuhunan sa isang opisina, hindi mo na kailangan kumuha ng mga tauhan at magpasweldo, hindi mo na kailangan gumastos sa sarili mong computer app, or systems and software, hindi na kailangan. Kasi bakit? Kasama sa binayad mong 58,888 pesos, nandyan ang inyong TokTok Operator Portal. Pag sinabi mong Operator Portal, ito na po yung computer system mo na cellphone lang at internet, pwede ka na mag-operate. Yan na ho yung opisina nyo online. Pangatlo, alam ko marami hong bago sa inyo. Tama? At marami pong walang alam sa computer. Huwag kayong mag-alala. Kasi po dito sa TokTok, we have full technical support and online franchise operator training. Actually, yung pinapanood nyo ngayon ng orientation, parte na ho to ng online training nyo. Tama? Pang-apat, kung meron kayong katanungan sa TokTok, pwede kayong kumontak sa amin sa email, help@toktok.ph or hello@toktok.ph. O kaya, pwede nyo kaming tawagan sa numero bilang 8424-8617. Yan po yung ating call center. Tama? Tuwing Lunes hanggang Sabado lang ho yan, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. O, diba? Ngayon, promo lang ho to. Okay, ulitin ko ha.
hindi ho habang buhay itong 58,888 hanggang January 11 lang ho, 2021. So anong petsa na ngayon? January 6 na ho ngayon. 7, 8, 9, 10, 11. 5 days na lang, baka ito ay bumalik na ho sa 288,888 pesos. Tama, mali. Ngayon, ito pang masarap dyan. Alam nyo ba na itong mga bossing natin, sila rin pala yung may-ari ng tinatawag na sikat na showmaking franchise food cart na negosyo. Lahat ng mga sikat, no, ng mga food cart brands, no, sila rin may-ari nun. Showmaking, Siopaw the King, Potato King, Burger Factory, Noodle House, pati yung napakasarap na Mangbox Lechon Manok, sila rin may-ari nun. Pati yung tinatawag na Boy Bondat, o di ba? Na talagang napakasarap po, lalo-lalo na yung kanilang beef pares, special sisig, at saka yung tinatawag na spicy sisig, pati yung kare-kare, pati yung lugaw, sila rin may-ari noon. Tama, di ba? Sila rin yung may-ari ng sikat na mga ginagamit ng mga artista ngayon na tinatawag na copper mask, o di ba? Ayan po. Ngayon, etong malupit niyan. Guys, alam nyo ba na dahil sa pandemya, di ba sabi ko nga, pagkain din, malakas, di ba? Sa panahon ng pandemya. Alam nyo ba yung ginawa ng mga bossing natin? Yung mga food cart franchise na negosyo nila, ginawa rin nilang online franchise food cart na negosyo. Ginawa na rin nilang online. Kaya ito pa, naku, swerte mo, magugustuhan mo itong sasabihin ko sa inyo. Kung ikaw ay interesado, ha? Sa mga interesado lang to, ha? Pwede na rin kayo maging Tok online franchise operator ng negosyo, na magkaroon ng negosyo, at for a special super tulong na to, limited time only, no? Isinama na rin ng mga may-ari. Hindi lang ho Tok na operator na negosyo makukuha mo. Pati yung 7-in-1 showmaking online franchise food cart na negosyo, pinagsama na nila. Sa oras na mag-avail ka ng package ng Tok na 58,888, pinagsama na nila. May Tok ka na, meron ka pang showmaking online franchise na negosyo. So, dalawa na. Alright? Ayan, dalawa na yung negosyo mo. Tama, di ba? Pinagsama na nila. Ngayon, ito pang maganda niyan. Hindi na ho 58,888 pesos, no? Dahil gusto ho tayong tulungan ng ating mga bossing na lalong gumanda itong panahon natin, itong Pasko na, itong bagong taon natin, tama? Itong 2021. Ngayon ho, grabe, no? For a special limited time only super holiday gift, no, para sa atin lahat. Nako, mula January 5, 2021 hanggang January 11, 2021, 16,888 pesos na lang po. Pwede ka nang maging isang Tok online franchise operator, and at the same time, meron ka pang super gandang regalo na showmaking online franchise food cart na negosyo. 7-in-1. Saan ka pa? Grabe. Naku, boss, talagang sobrang, naku, grabe ang pagtutulong talaga sa ating mga kababayan. Naku, guys, ginawa na ho ito ng mga bossing kasi gusto nilang matulungan tayo. Kasi alam nila ho yung hirap ng bawat isa sa panahon ng pandemya. Alam mo nila yan, tama? Kaya ito po, no, saan ka makakita ng opportunity na ganito? No, tulong talaga, alright? So ngayon, ito po ang gagawin natin. Kapag interesado po kayo, kausapin niyo po yung mga taong nag-invite sa inyo, yung mga online sponsors niyo, yung mga online mentors niyo and coaches, no? Ang gagawin natin, number 1, mag-a-avail po tayo ng tinatawag na Tok Online Franchise Delivery Service Package. So magkano ho yan? Special promo price ho na 16,888 pesos. Ngayon, hanggang 11 lang ho yan, January 11. Pagdating ho ng January 12, malamang sa alamang, baka bumalik na ulit sa 58,000. At saka ang alam ko, pagbalik sa 58,000, hindi na ho magkasama. Yung Tok at saka yung showmaking, hindi na ho magkasama. Okay? Ngayon, pagkatapos yung bumili, no? Ulitin ko ho, kasama ho, meron pa ho mga kasamang freebies yan. Para po sa mga taga-NCR, no? NCR, okay? Ano yung NCR, no? Para sa mga taga-NCR, magkakaroon pa kayo ng freebies. Ano yung freebies?
2,000 pesos worth ng JC Health and Beauty products at saka 1,000 pesos worth na tinatawag na food sampler products. Mga sample, no? Pasample mula sa Boy Bondat at saka sa Mang Box Manok. Naku, ako namang magsasabi sa inyo. Grabe ho, kailangan nyo matikman talaga yung Boy Bondat. Totoo talaga. Si Tito Boy Abunda ho yung endorser niyan. Napakasarap ho. Lalong-lalo na yung kanila, ulitin ko yung kanilang special sisig. Lalong-lalo na yung spicy sisig. Napakaiba ho talagang lasa. Totoo lang. Lalong-lalo na yung pinagmamalaki nilang pinakamasarap na beef pares sa buong Pilipinas. Ano yun? Yung Boy Bondat beef pares. Sa sobrang sarap niyan, ako na ho magsasabi. Hindi lang ho pangalan ko, nakalimutan ko. Pati ho bahay ko, hindi ko alam. Ibang bahay pala na nauwian ko. Ganun kalupit, ganun ho kasarap. Tama, di ba? Totoo yan. At saka masarap pa niyan, yung kare-kare nila. Naku, yun ho yung Noche Buena namin. No, nung Pasko, yung kare-kare. Talaga, at saka yung lugaw. Naku, pagkasarap-sarap. Naku, pati yung Mang Box Manok, naku, matitikman ho niya. Siyempre, frozen ho to. Kayo ho magluluto nito, di ba? Sa bahay nyo. Pero kakaiba ho yung sarap at napakamura pa ho ng presyo. Yan ho'y kasama sa freebies nyo. Tama? Pero, outside ng NCR, ayan, yung mga taga-probinsya na ho, di ba? Lalo-lalo na sa ibang bansa. Wala akong freebies na kasama ng pagkain. Ang makukuha nyo lang 3,000 pesos worth of JC Health and Beauty items. Bakit hindi kasama pagkain? Ang daya naman, no? Unang-una, ito'y freebie. Ibig sabihin, libre lang. Tama? And pangalawa, ayaw mo kayo yung magagalit kapag, siyempre, alayo niya, probinsya kayo, outside ng NCR. Paano kung pagdating sa inyo, panis na? O, di ba? Kasi perishable ho ito Tama? So, kaya maintindihan nyo, okay? Yan ang masarap dyan. Pero ang masarap pa rin nito, freebies lang ho yan, okay? So yan yung kasama. Ngayon, eto na, makinig na kayo. Dito na tayo sa kitaan. O diba? Yan yung gusto natin marinig, kitaan. Paano ka kikita dito sa TokTok? 3 ho ang paraan ng pagkita sa TokTok. Once na bumili ka ng package, nag-avail ka ng package, automatic at na-register ka na, ang tawag sa iyo ay TokTok Online Franchisee. At pwede ka nung kumita ng 3% habang buhay. Diba? Mamaya ako kikwento sa inyo yan. Pangalawa, pagkatapos mo maging online franchisee ng TokTok, pwede ka na maging online franchise operator at kumita ng additional 7% sa lahat ng delivery fee ng mga riders mo. And pangatlo, kung ikaw ay marami pang oras at may sarili kang motor, pwede ka na rin maging sarili mong rider at kumita ng outright na 80%. Ayan, di ba? Dito lang sa TokTok, pwede ka maging 3-in-1. Okay, parang kape, no? 3-in-1. Ngayon, ano nang mangyayari? Ganito ho. Pagkatapos nyo mag-avail ng package ng TokTok, kailangan ho natin i-register yan sa system natin. Tama? Yung pangalan nyo ho. Okay? Kasi kasama sa package mo, bukod sa mga freebies, etc., meron niyang kasamang activation code or activation card na tinatawag. Yung likod ho ng activation card, ito po yung itsura niyan. Meron siyang PIN number, meron siyang activation number, at saka ang pinaka-importante sa lahat, meron siyang tinatawag na ID number. Tama? Yung ID number nyo, ito hong nakabilog, yan din ho ang tinatawag na franchise ID number nyo. Tama? Yan po ang inyong identity dito sa TokTok bilang franchise operator at sa Showmaking online franchise na negosyo nyo. Sa madaling sabi, hindi ho kayo ang mag-encode. No? Hindi ho kayo yung magre-register ng inyong account. Tutulungan ho kayo ng inyong mga online franchise mentors, no? Or coaches or sponsor. Sila po yung magre-register on your behalf. Tama? Para hindi ho kayo magkamali. Ngayon, eto na. Once na may i-register na yung pangalan nyo sa ating system, ang tawag na ho sa inyo ay TokTok Online Franchisee. Okay, maliwanag ha. Ulitin ko ha. Once na may register na kayo sa ating system, TokTok Online Franchisee na ang tawag sa inyo. At isa sa mga privilege ng TokTok Online Franchisee, pwede ka nang kumita ng 3% habang buhay nang halos wala ka nang ginagawa. Sa pamamagitan lang ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilala mo, tuwing gagamitin nila ang inyong personal delivery link at ang inyong referral code, sa tuwing sila magpapabook ng kanilang deliveries gamit ang TokTok. So ngayon, pag-uusapan natin yan. Paano ba tayo kikita
sa ating personal delivery link na tinatawag at referral code. Okay. Kapag sinabi mong personal delivery link, ito yung link, okay, link na kiniklik ng inyong mga kaibigan, kamag-anak at kakilala para po sila makapag-book ng kanilang deliveries gamit ang TokTok. Tama? So ngayon, paano ba nila i-click yan? Okay? Ngayon, nakasulat dito, kung bago ka lang sa TokTok at hindi mo alam yung personal delivery link, ito ay meron din kagaya sa Showmaking online franchise na negosyo mo. Ang tawag naman dun sa Showmaking, shop link. Ibig sabihin nun, kung yung mga kaibigan, kamag-anak at kakilala mo ay o-order ng pagkain, no? Ibibigay mo yung link mo, shop link, at doon nila kiklik yon at doon sila mag-order. At kapag sila ay nakapag-order ng pagkain doon, kikita ka ng 20 hanggang 30%. Pero hindi natin pag-uusapan yung shop link. Hindi natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan lang natin yung TokTok. Okay? So, again, yung personal delivery link, i-click nila yan para makapag-book sila ng delivery. So, ang tanong dyan, paano nila i-click yan? Okay? Bago nila i-click yan, kailangan lalagyan mo muna ng caption. Ano yung caption, di ba? Ito yung itatype mo sa Facebook, o kaya sa Messenger, o kaya sa Viber, o kaya sa text, para i-click nila yung link. Ano yung caption? Guys, franchise operator na po ako ng TokTok. Tama? So, ito yung negosyo kong delivery service. Kung kayo po ay merong ipapabook, subukan nyo po yung TokTok. Maganda o serbisyo, mura pa. Para po makapag-book kayo, i-click nyo lang itong link na to. Yan, i-click lang yung link. Tama? So, ano po yung link na i-click? Yun po yung tinatawag na personal delivery link nyo. Okay? So, ang personal delivery link, gagawin po natin yan. Tayo ho ang gagawa ng link. Ito ho yung format sa baba. www.toktok.ph/delivery/ID number. Ganyan lang ho ang paggawa. Again, paano gumawa ng link? Itatype nyo lang ho www.toktok.ph/delivery/ID number. Ano po yung ID number na ilalagay? Kung ano po yung ID number sa likod ng activation card nyo, yun ho ang ilalagay. Okay, maliwanag yun ha? Okay, so ngayon, kapag kinlik po yan ng mga kaibigan, kamag-anak at kakilala nyo, yung personal delivery link na yan, lalabas ho itong tinatawag na TokTok Delivery Booking Site. Dito po sila dadalhin. Tama? Ngayon, ang maganda dito sa delivery booking site natin, lahat ng mga sender o yung mga kamag-anak, kakilala at kaibigan nyo na gumagamit ng TokTok, pwede ho silang mamili ng dalawang klaseng delivery. Pwedeng ASAP at saka pwedeng schedule time. Pag sinabi mong ASAP, dadaanan ni rider, okay, ang package mula sa sender, okay, at ito ay i-deliver niya within the day. Pag sinabi mo namang schedule time delivery, ito po schedule time, okay, ibig sabihin yan, pwedeng mamili si sender kung anong oras at kung anong araw dadaanan ni rider yung package. At kung anong oras at anong araw din, i-deliver ni rider yung package sa loob ng isang linggo. O, diba? So may option pa lang ganun. Tapos, fill up lang yan ni sender. Ano yung address ng sender? Ano yung contact number ni sender? Ano yung landmark ni sender? Kanino ipapadala? Ano yung contact number na ipapadala? Ano yung landmark na ipapadala? Ano yung package, di ba? Pagkain ba yan, damit ba yan, etc. At pwede rin mamili si sender, no? Kung ito ay express delivery o hindi. Ibig sabihin nun, para mapabilis yung pag-deliver, magbabayad lang siya ng additional 40 pesos. O di ba? Ganun lang ho kasimple. At pagkatapos nyo fill upan yan, lalabas ho sa baba kung magkano yung delivery fee. Pwede rin ho mamili si sender. Sino ho bang magbabayad ng delivery fee? Si sender ba o si recipient? Tama, di ba? Yun ho maganda doon. At kapag okay na, i-click lang ang book now. Ganun lang ho kadali. Andali lang ho, no? Andali lang ho nitong gamitin ang ating personal delivery link. Ngayon, ano naman yung tinatawag na referral code? Okay. Ang referral code naman, ito ay ginagamit one time sa lahat ng mga gumagamit ng TokTok Delivery app sa kanilang cellphone na i-download. Tama? So kasi,
yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo na magda-download ng TokTok Delivery app, kailangan mo nila mag-register. At kapag isang beses lang naman sila magre-register eh. At kapag nag-register sila, tatanungin sila ano yung cellphone number nila, ano yung first name, ano yung apelido nila, ano yung email address, at referral code. So ano yung referral code na ibibigay mo? Again, kung ano po yung ID number nyo na nasa likod ng activation card, yan po yung referral code na ilalagay mo dito. Okay? Maliwanag yun ha? Alright. So ngayon, tanungin natin, no, magkano po ba yung pwedeng kitain ng isang TokTok online franchisee sa pamamagitan ng personal delivery link at yung referral code na tinatawag? Sabihin na lang natin na marami ka na nabigyan ng personal delivery link at referral code. So dumating yung araw, umabot ka na ng 200 bookings kada isang araw. I-multiply mo yun ng average ng 150 pesos na delivery fee. Average lang ho yan. Okay. I-multiply mo yan ng 30 days, i-multiply mo yan ng 3%. At itong pwede mong kitain bilang isang TokTok online franchisee. Pwede kang kumita ng as much as 27,000 kada isang buwan. Yan ang malupit dyan, guys. Tama? So imagine mo, 27,000, ano yung pwedeng gawin yan? Pwede yan makatulong sa pagbayad ng gastusin, credit card, kuryente, pangmatrikula, pambili ng laptop, ng cellphone na gagamitin ng mga bata sa kanilang online class. Tama? So yan pa lang ang una. Ngayon, ang tanong ng karamihan, Jeff, maganda yan ah. Sige. So ibig mo sabihin, pwede akong kumita ng ganyan kahit nasa bahay lang? Oo. Ito pang malupit, halos wala ka ng ginagawa. Pwede kang kumita niyan. Totoo yan. Kasi magbubook lang ng delivery yung mga kaibigan, kamag-anak, kakilala mo. Yun lang yun eh. At once na successful ang delivery, pwede ka, yan, kikita ka na ng 3%. Ngayon, ang tanong naman, okay, paano ba maging isang TokTok franchise operator? Simple lang. Bago ka maging TokTok franchise operator, kailangan maging TokTok online franchisee ka muna. Tama? Kasi kailangan po yung ID number eh. Ngayon, para maging isang TokTok online franchise operator ka, alam niyo ba dito, pwede kang kumita ng additional 60,000 na nasa bahay ka lang. Totoo, bilang isang online franchise operator. Ngayon, paano ba? Simple lang ho. Susundan nyo lang po yung 6 na simpleng pamamaraan para maging franchise operator. Number 1, di ba online franchisee ka na? May ID number ka na. So, ano yung gagawin natin susunod? Simple lang. Step 1, pumunta kayo sa website ng TokTok. www.toktok.ph. Step 2, dun sa website, i-click nyo yung nasa itaas, ang tawag doon, Be a TokTok Operator. I-click nyo yun. Kasi kailangan nyo mag-register para maging operator. So pagkatapos nyo i-click yun, nandun na kayo sa step 3. No? Ganun lang. Lalabas yung tinatawag na TokTok Operator Registration Form. I-fill upan nyo po yun. Pangalan nyo, apelido, address, cellphone number, email address. Ilalagay nyo din po yung franchise ID number nyo, or which is yung ID number na tinatawag. Tama? Ngayon, bigyan ko kayo ng tip. Dapat ho ang cellphone na ginagamit nyo at saka yung email address na ginagamit nyo, yan po yung madalas yung ginagamit or yung tinatawag na active. At huwag ho kayo magkakamali. Tama? Step number 4, kapag nakumpleto mo na yung pag-filled up at nakapag-submit ka ng photo ng inyong ID, valid ID, papasok na tayo sa training. Yan yung step number 4. Hindi ho kayo ma-approvean as an operator kapag hindi po kayo umattend ng training. Dalawa ho ang training na kailangan yung attendan. Ano yun? Unang-una, yung tinatawag na TokTok Operator Franchise Technical Training Preview. Okay, preview. So, doon ho namin tinuturo ngayon kung paano maging operator, kung ano yung mga gagamitin mo bilang operator, paano na mag-operate at mag-manage ng rider. Ang preview training ng technical training ng operator, nangyayari ho yan pagkatapos ho nitong orientation na pinapanood nyo. Tama? Pero hindi ho yan sa live, sa Zoom meeting ho. At ang pwede lang hong umattend doon, lahat ho na nakapag-sign up na bilang operator. Okay? Lahat lang na nag-sign up na. No? Pero hindi pa ho pwede yung kagaya ng iba dyan na bago lang ho nanonood. Hindi. Okay? Ngayon, pagkatapos nyo umattend ng technical training preview, kailangan nyo umattend ng pangalawang technical training. Anong tawag doon? Yan po yung Technical Operator Validation
and approval training session. Okay? Tuwing Mondays through Saturdays din ho yan, kayo ho mamimili ng oras ng gusto nyo. Alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali, alauna ng tanghali hanggang alas 3, o kaya ay alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Tama? So kayo pa rin ho mamimili ng oras ng gusto nyo. Okay? Ngayon, pagkatapos nyo sa step 4, naka-attend na kayong 2 technical training, step 5 na tayo. Ano yun? Maghintay lang po sa inyong email within 24 to 72 hours ng TokTok approval message. Okay? Na nagsasabi na congratulations, approve ka na bilang isang TokTok online franchise operator. Ito na po yung inyong credential. Yun pong importante, ang credential. Sa credentials po, nandun po yung tinatawag na operator portal link at ang username and password. No? Mamaya po i-discuss natin yan. Okay? At step 6, ano po yung step 6? Simula na po mag-recruit ng mga riders at kumita na kaagad, makapag-operate na. Ganun lang ho kadali. Ito yung example ng tinatawag na congratulatory letter ng TokTok at saka yung operator credential. No? Ito yung portal link, no? Operator portal link. Ito pong link na to, hindi nyo ho ito ibibigay sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala. Ito ho yung opisina nyo sa TokTok. Para makapasok ka dyan, meron kang username at password na kasama. Okay, malinaw? So again, these are the 6 steps kung paano ka ma-approve bilang operator within 24 to 72 hours. Okay, maliwanag yun ha. Ngayon, pagkatapos mo ma-approve, let's say approve ka na, operator ka na ng TokTok, no? Meron ka ng letter, at saka meron ka ng credentials. Ano yung unang 2 bagay na kailangan mong gawin? Number 1, kailangan mo nang mag-recruit ng mga rider. Kami ho magpo-provide ng mga poster, ng mga videos na ibibigay namin sa inyo at kayo po ay magpo-post niyan, no? Sa inyong Facebook para po makapag-recruit kayo ng rider. Pwede po kayong magtawag-tawag, no, sa mga kakilala kung gusto po nilang maging rider. Okay? Ngayon, reminder lang ho, bawat package ng TokTok na in-avail mo, meron lang yan 100 rider slot per operator account. Magne-nationwide na ho tayo. Okay, slowly, mag-open na tayo. Pagdating ng 3rd week ng January, no, magkakaroon na tayo sa Cavite, sa Laguna, sa Bulacan, sa Pampanga. Slowly but surely, no, Cebu, Davao, ayan na hanggang matapos yung taon, nationwide na ho tayo. Pwede ka mag-recruit ng mga riders mo kahit saan sa Pilipinas. Kaya sa mga nagtatanong, Sir Jeff, gusto ko magkaroon ng mga riders sa Davao, sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Baguio. Mukhang kulang ho yan. Kapag kulang ho yan sa tingin mo, edi in the future, pwede ka pang bumili ng isa pang or mag-avail ng isa pang TokTok package at magkakaroon ka na naman ng additional 100 rider slot. So, ibig sabihin, tuwing bili mo ng package, meron siyang kasamang 100 rider slot. Kung 4 yung binili mong package, meron kang 400 total rider slot. Tama, di ba? Kasi kapag mas marami kang rider sa buong Pilipinas, mas malaking kita mo bilang operator. Ngayon, pangalawa, di ba una mag-recruit na rider? Ano yung pangalawa? Ito po, kailangan mo mag-top up. Kasi ano ibig sabihin ng top up? Kailangan mo nang lagyan ng laman. No, meron tayong tinatawag na TokTok Operator Wallet. Dito sa Operator Wallet ng TokTok, para makapagsimula ka ng negosyo mo, no, makapag-manage ka ng mga riders, kailangan mo lagyan ng laman yan. Magkano? Minimum na 5,000 pesos. And from there, pwede mo nang paikot-ikutin yan. Tama? Okay. So again, 2 things that you have to do, mag-recruit ng rider at saka mag-load up or mag-top up ng inyong franchise operator wallet. Okay? So ito na ngayon. Ito po yung example ng poster natin sa pagre-recruit ng ating mga riders. Ayan ho. Okay. So, paano tayo mag-top up ng wallet? Kailangan muna natin pumasok sa ating portal. Okay. Sa mga nanonood, ito po yung teaser. Ito po yung patikim kung ano po yung itsura ng portal natin. Di ba sinasabi ko nga, meron kayong operator portal link na kasama sa inyong email. Tama? Ang gagawin nyo sa link, i-click nyo ho yung link. Pag kinlik nyo ho yung operator portal link, lalabas ho ito. Ano ang tawag dito? Ito na po yung link nyo. No? Ito na po yung portal nyo. Kailangan nyo na pong ilagay yung username and password. Ano pong username and password na ilalagay dyan?
kung ano po yung pinadala sa inyo sa email, sa inyong credential, yun po yung itatype nyo. At kapag nakapag-login kayo, ito na po yung itsura ng portal. Ang itsura po ng portal, nahati sa dalawang bahagi. Yung kaliwa at yung kanan. Di ba? So when you say kaliwa, ito po yung kaliwa. Nandiyan po yung profile nyo at saka yung main menu screen. 6 lang ho ang main menu. Dashboard, accounts, transaction, support, settings, at saka report na tinatawag. Okay? So ngayon, para po lagyan nyo ng wallet ang inyong, para malagyan nyo ng laman ang inyong operator wallet, i-click lang ho ang transaction at i-click lang ho yung tap upload. Okay? So doon ho natin itutuloy mamaya sa ating operator technical training preview. Ngayon, marami nagtatanong, bakit, lalo na sa mga bago, bakit kailangan pa mag-load ng mga wallet na yan? Tama, di ba? Kasi ito na po yung patakaran ngayon, no? Di ba? Lahat ng delivery service operators ngayon, lahat po sila, yan na yung patakaran. Load wallet na tinatawag. Kailangan nyo pong lagyan ng laman ang inyong operator wallet kasi yung mga riders nyo, magre-request din sila ng kanilang riders wallet na load. So yan din po yung ipapadala nyo. Minimum ho, 5,000 pesos yung pwede mong i-load sa inyong operator wallet at minimum ho, 500 pesos po ang pwede nyong i-transfer sa inyong mga rider. Tama? Hindi ho sila makakatanggap ng delivery assignments yung mga riders nyo kapag wala hong load ang kanilang rider wallet. Okay? So, mamaya explain ko rin po ang ginawa po ng TokTok din, no? Diyan po na-eliminate yung mga hassle sa mga riders at sa mga operators pagdating sa pagre-remit. Dahil meron na po tayong wallet na tinatawag. Okay? So ngayon, eto na. Paano ba kumikita ang isang TokTok online franchise operator? Ganito lang ho kadali. Balik tayo sa kita, no, ng mga traditional operator. Lahat ho ng operator, kumikita ho yan sa bawat delivery fee ng kanilang mga riders. Tama? So, dito rin sa TokTok, ganun din ho. Kumikita rin ang operator sa bawat delivery fee ng kanilang mga riders. Ngayon, dati ho, in actuality, ganito ang nangyayari. Okay? Si rider, magdi-deliver ng item. Tama? Ngayon, kung magkano yung dineliver niya, yung delivery fee, 7% doon yung kita ng operator. Okay? Example, operator ka, meron kang 20 riders. Sabihin natin na kada isang rider, nag-average lang siya ng 10 deliveries araw-araw. 10 lang. Tama? 10 biyahe lang. Ngayon, i-multiply mo, magkano ang delivery fee? No? Lagay na lang natin dito, average of 150 pesos delivery fee. Okay? Per customer. I-multiply mo ng 7%. Okay? I-multiply mo ng 30 days. Yan ho ang kita ng isang operator. Yan ho yung potential. So, pwede kang kumita ng as much as 63,000 pesos per month. Okay? Yan po yun. No? Dati-rati kasi, nung unang panahon, lahat ng mga delivery service operator, ang ginagawa nila, sila yung nagbibigay ng delivery assignments. Tapos itong si rider, siya yung magdi-deliver. Magbabayad kay rider, tama, ng delivery fee. Okay. At the end of the day, ang gagawin ni rider, kukunin niya yung kita niya, 80%, at paghihiwalay niya yung kita ng operator. Pagod na si rider, kailangan pa niyang pumunta sa bahay ng operator o kaya kailangan pa niyang maghabol sa mga bangko para magbayad o mag-transfer ng payment. Tama? Ng kita ni operator. Ngayon, may mga times na siyempre si rider, hassle yun, di ba? Imbis na magpahinga siya, kailangan pa niyang gawin yun. Tama? So, anong mangyayari ngayon? No? Siyempre, tatawag siya sa inyo. Sir, pwede bang bukas ko na lang i-remit sa inyo yung kita ngayon? Kasi pagod na ako eh. Okay. Kung isa o dalawang operator lang yan, kung isa o dalawang riders lang yan, okay lang yan. Makakatulog ka pa. Pero kung ikaw ay operator at lahat ng riders mo ganun, syempre hindi ka na makakatulog. So, hassle din sa operator. Tama? So, paano kung yung rider mo hindi na nagpakita sa'yo?
Paano kung yung rider mo ay nag-awol? Tama, di ba? O kaya paano kung nagalaw niya yung pera? Di ba? Yun po yung iniiwasan natin. Kaya ngayon po, load na po yung usapan. Okay? So ngayon, tatandaan nyo, ang ganda ko ng ginawa ng TokTok. Bakit? Di ba sabi ko nga kanina, pagkatapos mong ma-approve, bukod sa mag-recruit ng rider, kailangan mong lagyan ng load ang inyong operator wallet. Anong tawag doon? Kailangan mong mag-top up ng load ang inyong operator wallet. Tama, mali? Okay. So ngayon, etong maganda guys. Ang ginawa ng TokTok, every time na nagpapaload ka, listen up ha, listen, ayaw kayo maguluhan dito. Every time na naglo-load ka ng inyong operator wallet, tandaan nyo to ha, kunwari 5,000 ang pinaload mo, automatic, sinasama na ni TokTok or ina-advance na ni TokTok yung kita mo bilang isang franchise operator. So, ibig sabihin, isinasama ni TokTok doon yung kita mong 7%. Kaya pag nagpa-load ka ng 5,000, ang nagre-reflect sa wallet mo, hindi lang 5,000 pesos. Kasi sinama na rin yung kita mong 7%. Hindi ka pa nakakapagsimula na magpasa ng load sa inyong mga rider, wala pang bumabiyahing mga rider sa inyo, pero kumikita ka na ng 7%. Okay? So ngayon, huwag ka munang matutuwa. Bakit? Imagine, Sir Jeff, ulitin ko ha, tama ba yung narinig ko? Ibig mo sabihin, magpa-load lang kami ng aming wallet, automatic ang dumarating, yung pinaload namin, pati yung kita na namin na 7%, yes. Dumating na kaagad. Sir, maganda yun ah. So, ibig sabihin, kada load lang, kumikita na kami 7%? Yes. Pero, huwag ka munang maging masaya. Bakit? Hindi pa ho pera yan. Digital money lang yan. Kailangan siyang maging pera. So, paano siya magiging pera? Yun ay tuwing magpapaload yung mga riders mo. Tama? Tatawag yung riders mo ngayon, Sir, magsisimula na ako ng biyahe. Magpapaload na sana ako sa aking riders wallet. Tama? Paload naman po ng 500 pesos sa aking wallet. So ngayon, ang gagawin mo, ibibigay mo muna yung GCash mo. Okay, sige, bago kita loadan, transferan mo na ako ng bayad sa GCash ng 500. Sir, na-transferan na kita. Okay na po, paload na po. Okay. So ngayon, para maging pera, okay, ayan na, nagigets niyo na. Para maging pera, yung inyong operator wallet, yun yung ipapasa nyo. No? Yun yung itatransfer nyo. Yun yung ipang-load nyo sa mga wallet ng inyong rider. Okay, nagpasa ka ng 500, binayaran ka ng 500. So doon ho siya nagiging pera. Tama? Ngayon, balik naman tayo dito. So marami ho sa inyong kumuha ng calculator. So ibig mong sabihin, Sir Jeff, 5,000 pesos yung pinaload namin sa aming wallet. Multiplied by 7% or 0.07. Ibig sabihin yan, 5,000 yung pinaload namin, pero ang magre-reflect sa amin, dahil kasama na yung tubo namin, 5,350 pesos. Tama ba yun? Okay. Ang sagot ko dyan, tama at mali. Bakit? Tama kayo. Tuwing nagpapaload kayo ng inyong operator wallet, pumapasok na rin pati yung kita. Yung tubo nyo, nagre-reflect na rin doon. Sumasama na rin. Pero mali ho kayo. Hindi ho 350 pesos. Ano ba yan? Napakaliit naman, 350. Ang sumasama ho pabalik is 1,750 pesos ho. Yun ho yung sumasama pabalik. So, ibig sabihin, 5,000 pesos ang pinaload mo, pero ang bumabalik, nagre-reflect, 6,750. Sir, paano ho nakuha yung 1,750? Simple lang. Meron ho kaming formula. Ulitin ko ha, dati kasi ang gawain is every time na nagdi-deliver ang rider, yung 7% po no, ng delivery fee, doon po kinukuha yung kita ng operator. Pero iba-iba ho ang delivery fee. Di ba?
Magulo ho computein. Kaya meron ho tayong formula dito. Ano yung formula? Kung magkano ho yung pinaload mo, load amount, i-divide mo muna ng 20%. Bakit? Kasi kailangan ho natin makuha muna yung gross. Tama, di ba? Okay. So, 5,000 pesos, okay, divided by 0.2 or 20%, that's 25,000 pesos. So, yan na po yung gross ng 5,000 pesos. Ngayon, dyan mo ngayon kukunin, i-multiply mo ng 7% or 0.07, dyan mo ngayon lalabas yung 1,750. Tama? Alright. So ngayon, may magtatanong, saan pa nakuha yung 20% na yan? Ba't may lintik na 20% dyan? Okay, ganito yan. Di ba niloadan nyo yung rider nyo? Tama? Okay. Alam nyo ba na yung load ng rider nauubos din? Paano nauubos? Kada deliver niya ng package, kung magkano ang delivery fee, nababawasan ng 20% yung load. Ganon din, parang cellphone. Nagpa-load ka, every time na tumatawag ka, nag-internet ka, nababawasan hanggang maubos. Tama, mali? Ganon ho yung load. At kapag naubos ho yung load ng rider, magpapaload ulit siya sa operator. Okay? So, yan po yung 20%, no? Tanggalin muna natin yung 20% para makuha nyo ho yung gross. So, again, kung magkano yung pinaload mo, 5,000 pesos, okay, divided by 20% or 0.2, that will give you 25,000. Yan po yung gross natin. At dyan mo kukunin ngayon 7%. Multiplied by 7%, yan po yung sagot, 1,750 pesos. O, di ba malinaw? So, every time na nagpapaload ho yung mga riders nyo, doon ho nagiging pera yan. So, tingnan mo to guys Ang isang 500 pesos load ng rider, buong maghapon na ho yan bago maubos. Makaka-20 biyahe siya dyan bago maubos. Imaginin mo kung 10 yung riders mo at araw-araw nagpapaload sa'yo, ubos ka agad yung 5,000 pesos mo. Tama? So imagine mo, sa isang 5,000, ang tubo mo, 1,750. Sabihin natin araw-araw magpaload yung riders mo. I-multiply mo ng 30 days yan. 1,750 multiplied by 30 days. Ito yung kita mo bilang operator. 52,500 pesos isang buwan. Hindi na masama, di ba? Guys, 10 riders pa lang yan. Paano kung naging 20 na? Paano kung naging 50 ng mga riders mo? Paano na lang kung naging 100 na lang yan? Nako! Ang sarap. Grabe. Ulitin ko bago tayo magtuloy. Konting information lang. Again, yung Tok operator po, meron po siyang maximum ng 100 riders. Tama? Kung gusto niyo madagdagan yan, kagaya na sinabi ko, kuha lang kayo ng iba pang, kuha pa kayo ng addition, magdagdag lang kayo ng account. Pangalawa, lahat po ng operator, may kontrata po yan. Tama? At yung kontrata po ng operator, nare-renew yearly. Tama? So kung magkano ho yung kontrata, yung pag-renew, sa ngayon ho, wala pa ho kaming presyo. Bakit? Pinag-iisipan pa ng mga bossing. Gusto kasi nila na kapag naglabas na sila ng presyo kung magkano yung kontrata na pag-renew, ito po ay abot kaya natin or murang-mura lang. O, diba? Gusto nila kayong tulungan at surprise. Pangatlo, bukod sa kita mo ng 7%, meron ka pang sariling personal delivery link at referral code na magbibigay sa iyo ng dagdag na additional income na 3%. O, diba? Ito yung ginagamit ng kaibigan, kamag-anak at kakilala mo kapag sila magpapabook. Pang-apat, okay, sa ngayon nasa, ano ba to? Second week, no? Papunta na tayo ng second week, no? Ng Tok. Ngayon po, hanggang third week ng January, limited lang yung pag-ikot ng Tok sa NCR. Pag sinabing NCR, ito po yung Metro Manila areas kagaya ng Caloocan, okay, Valenzuela, Malabon, Navotas, San Juan, Pasig, Marikina, Taguig, Muntinlupa, ayan po. No? Mamaya nyo malalaman kung saan-saan lahat yan. Okay? So, pero pagdating ng fourth week ng January, dyan na tayo magsisimulang mag-expand na tayo Cavite, di ba? Bulacan, Laguna, di ba? Pampanga, Quezon, di ba? Baguio, Pangasinan.
hanggang sa Iloilo, Davao, Cebu, ayan. So magiging nationwide na rin tayo, okay? Ngayon, gusto ko malaman nyo dahil online franchise operator kayo, lahat po ng franchisee, okay? Franchise operator, basta franchise, meron po yung tinatawag na royalty fee na binabayad sa may-ari. Kasi may-ari ho, ang tawag sa kanya franchisor. Siya ho yung nagpa-franchise, tama? Ano ba yung ibig sabihin ng royalty fee? Ito po yung bayad sa pagpapagamit ng franchise system. Okay? Ngayon, ang royalty fee ho natin, ang bayad ho dyan, monthly. Alright? Ganito ho ha, huwag ho kayo maguguluhan ha. Okay. Magkano ang babayaran sa royalty fee? Ganito ho, huwag niyo nang pahirapan ha. Simple lang ho, malaman. Kung magkano ang kinita mo sa isang buwan, kukunin lang ho dun yung 5% bilang pambayad sa royalty fee. Ulitin ko ha, kung magkano yung kinita mo sa isang buwan, 5% lang doon ang kukunin, no? At yun ang ipambabayad mo sa royalty fee. Magkano? Example, sabihin na lang natin na 100,000 ang kinita mo ngayong buwan na to. 100,000, tama? So, magkano ang royalty fee mo dyan? E di, 5% ng 100,000. So, times 0.05. Ito lang ang babayaran mo. 5,000 pesos. Okay, yan lang ho ang bayad sa royalty fee. 5,000 pesos. Kung 100,000 ang kinita mo sa isang buwan. So, ibig sabihin, 100,000 minus 100,000 minus 5,000, edi meron ka pang kitang 95,000 sa isang buwan. O, di ba? Ganun lang kung mag-compute ng royalty fee. Huwag yung pahirapan. What if 45,000 lang kinita mo sa isang buwan? 45,000 lang, o, di ba? Edi i-multiply mo ng 5%. So magkano po yung 5% ng 45,000? Ito lang yung babayaran mo. 2,250. Okay? Maliwanag yun ha? Jeff, paano kung 20,000 lang ang kinita ko bilang isang operator sa isang buwan? Magbabayad pa ako ng royalty fee? Oo naman. Magkano ang bayad doon? 5% ulit. So 20,000 times 5%, edi 1,000 lang ang bayad mo bilang royalty fee. Yan lang ho yun. Kasi yung iba naguguluhan, di ko maintindihan. Bakit? Sinasabi nila, Sir, ibig mo sabihin 7% minus 5% equals 2% na lang kita natin. Ano ba yan? Ang linaw-linaw ng paliwanag ko. Baka ano ba yan? Di ba? Simple na nga lang eh. Di ba? Ulitin ko. Kung magkano ang kinita mo sa isang buwan, 5% lang doon ang kukunin bilang pambayad sa royalty fee. Okay, malinaw? Pero itong maganda. Gusto tayong tulungan ng mga may-ari. Tama? Na maging maganda ang bagong taon natin. So anong ginawa? Simula po ng December hanggang itong June 30, 2021, wala mo ng royalty fee. Waive po. Okay? Para ma-enjoy nyo lahat ng kita nyo. Magsisimula lang ang royalty fee pagdating ho ng July 2021. O, diba? Tulong na naman. Okay? So ngayon, pag-usapan naman natin yung mga riders. Okay? Mga rider, paano ba maging tok-tok rider? Simple lang ho. Kayo pong mga operator, di ba sabi ko nga, once na na-approve na kayo ng operator, ang una ninyong gagawin is mag-recruit ng mga rider. Tama? Okay. Ngayon, magpo-post kayo sa internet, sa Facebook, no, sa Messenger, sa Viber, etc. Sasabihin nyo dun sa caption nyo, meron ka bang sariling motor, professional band driver's license mo, at meron ka bang NBA clearance? At kung gusto mong kumita ng 1,500 pesos kada isang araw, as much as 1,500 per day, tara na't mag-apply bilang rider ko sa aking bagong delivery service na negosyo. Yan po. Siyempre may mag-PPM, di ba? Ngayon, kapag nag-PM sila at interesado, tatanungin nila, Sir, interesado ako mag-rider. Saan po ba ako magpapasa ng resume? Saan po ang opisina nyo? Hindi ho nila kailangan mag-report sa inyo or pumunta sa opisina ng TokTok. Hindi. Papadala nyo lang ho sila na tinatawag na TokTok Riders Application Link. Saan ho makikita yan? Sa inyong portal. Magla-login lang kayo sa portal,
i-click nyo yung dashboard at automatic, lalabas po dito sa kanan. Yan po yun, Rider's Application Link. Ika-copy-paste nyo lang po yan. Tama? At yan po isa-send sa kanila. Ang sasabihin nyo lang sa mga aplikante nyo, i-click mo lang itong link na to at dyan ka magsa-sign up. Ngayon, sabihin nyo sila, pagka-click nyo ng link, okay, automatic dadalhin kayo sa website ng TokTok. Make sure na lumalabas yung pangalan nyo, kagaya na nandito sa taas, bilang operator. Make sure. Okay? Ito po yung computer view. Kung computer po yung gamit nila, ito po yung makikita nila. Tama, di ba? Kailangan nandito sa taas yung pangalan nyo. Okay? At ganito rin po sa cellphone. Kailangan nandito rin po sa taas yung pangalan nyo. Ngayon, sabihin nyo sila na i-click po nila itong Be a TokTok Rider. Okay? Ayan po. So again, kailangan na sa taas yung pangalan nyo at i-click po yung Be a TokTok Rider. Pag kinlik po nila yung Be a TokTok Rider, lalabas po itong tinatawag na TokTok Rider Registration Form. Dito sila magsa-sign up. Again, kailangan lumalabas yung pangalan ng operator. Okay? Para mapunta po sa inyo yung rider. Para yung rider po under nyo. So dito po mag-fill up yung rider. Pangalan, apelido, middle initial, address, etc. O diba? Diyan din po niya ilalagay ang kanyang professional driver's license, NBA clearance, motorcycle, diba, ORCR, pati yung cellphone number at saka email address ng rider. Huwag magkakamali ang rider sa paglagay po ng cellphone number at email address. Okay, huwag magkakamali. Ayan o. Tapos, ito pagka-submit niya ng form, ang susunod naman, kailangan siya ma-approve. Hindi ma-approve ang rider hanggat hindi siya uma-attend ng TokTok Rider Training. Sasamahan niyo yan. At kapag naka-attend na po siya ng TokTok Rider Training, kayo po ang mag-a-approve. Paano niyo siya approvean? Magla-login kayo sa inyong portal, i-click niyo po itong accounts, at dito lalabas lahat ng mga riders niyo. Tama? Hanapin niyo yung pending na status. Pag sinabing pending ng status, yan yung mga bagong apply. I-click niyo itong view, katabi ng pending, at lalabas yung kanyang ang kanyang account information. Hanapin niyo lang po itong registration status. Piliin niyo lang po yung tinatawag na active and pass. At pag kinlik niyo po yung active and pass, ibig sabihin, approve na po siya at makakatanggap po siya ng text message within 24 hanggang 72 hours na nagsasabi na approve na siya bilang rider. At pwede na po niyang i-download ang TokTok Delivery app para makapagsimula na po siya. Tama? So ngayon iikot lang po muna yung pagiging rider, yung delivery natin sa Metro Manila areas o NCR hanggang 3rd week ng January. So ano po ba yung mga lugar na yan? Magdi-deliver lang po muna tayo sa Caloocan, Valenzuela, Navotas, Malabon, Manila, Mandaluyong, Pasay, Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa, Taguig, Makati, Pateros, Pasig, San Juan, Marikina at Quezon City. Ngayon, magkano kita ng rider? 80% po. Kung magkano ang delivery fee, 80% doon ang kita ng rider. Okay? So dito, pwede kumita yung rider na as much as 1.5 per day. Ngayon, para magbigay ko ng example, imagine niyo to. Di ba yung rider nagpa-load? Sabihin na lang natin 500 pesos yung load ng rider. Tama? Ngayon, every time na nagdi-deliver siya, nababawasan yung load niya ng 20%. Kung magkano yung delivery fee, 20% doon, yun yung nababawas sa load. Magdi-deliver na naman siya, mababawasan na naman ng 20% hanggang maging zero na, hanggang maubos na. Pag naubos na yung load niya or mababa na, hindi na siya makakapag-deliver kasi kulang na. Tama? So ngayon, ganito. Para maintindihan natin, ganito na lang. Sabihin na lang natin ang delivery fee is 100 pesos. Nagpa-load si rider ng 500. Pumunta siya sa isang customer. Dineliver niya yung item. So, 100 pesos ang delivery fee. 80% doon ang kita ng rider. So, si rider may 80 pesos. Ibubulsan na niya yun. Tama? So, may matitira pang 20 pesos. Yun yung 20%. Tama?
So ano mangyayari sa 20 pesos? Ibubulsa na rin ni rider yung 20 pesos. Bakit? Kasi yung 20 pesos, yun na yun po yung pinambabawi niya kung magkano yung pinaload niya sa operator. And at the same time, nababawasan na yung load niya ng 20% din. So 500 pesos yung load niya. Okay? Unang customer na i-deliver niya yung item, minus 20 pesos. So magiging 418 na lang yung load niya. Nag-deliver ulit siya sa isang customer, minus 20 pesos ulit, magiging 460. So magde-deliver na naman siya hanggang maubos. Ang point ko, okay, ilang 20 pesos or ilang 20% ang kailangan para maubos yung 500. Okay. So 500 pesos, i-divide mo ng 20 pesos. So ibig sabihin, bago maubos yung load ni rider, magkakaroon si rider ng 25 na biyahe, benching kong biyahe sa loob ng isang araw bago maubos yung load na yan. Ngayon, magkano ang kinikita ni rider kada isang biyahe? Di ba 80% or 80 pesos? I-multiply natin para malaman yung kita. 25 na biyahe times 80 pesos. So lumalabas, ito ho ang kita ni rider sa loob ng isang araw. 2,000 pesos sa isang araw. Hindi na ho masama yan. Malaking pera ho yan. Ang masarap pa dyan, labas na yung load na binayaran niya, di ba? Buong-buo na yung 2,000 na yan. Ganun ho, kaganda ang kita ng mga rider dito sa TokTok. Again, bago tayo magtapos dito sa TokTok, pwede ka maging online franchisee at kumita ng 3% habang buhay every time na nagpapabook lang yung kaibigan kamag-anak kakilala mo gamit ang TokTok. Pwede ka rin maging online franchise operator at kumita ng additional 7% sa bawat delivery fee ng mga riders mo. At kung mas marami ka pang oras, pwede ka pang maging rider ng sarili mo at kumita ng outright 80%. O, diba? At kung may sarili ka motor. Ngayon, lahat ng TokTok rider applicants, no, yung mga gusto lang maging rider, wala ho silang babayaran sa kanilang pag-a-apply dito sa TokTok. Pero once na approve na sila at active na ho sila, dalawa lang ho ang babayaran nila sa buong buhay nila. Ano yun? Yung load na pinapaload nila araw-araw, and at the same time, yung mga merchandise or equipment na gagamitin nila, kagaya ng insulated bag, helmet, uniform. Di ba? Yun lang naman eh. Di ba? Ngayon, may magtatanong, ang isa bang TokTok rider, di ba yung nag-apply na rider, pwede rin ba siya maging operator at franchisee? Pwede. Paano? E di, bumili rin siya ng TokTok Delivery Service Package. Okay? So ngayon po, lahat po na nagpa-register, no? Lahat po nag-avail ng package, mag-register na po kayo bilang online franchisee ng online franchise operator ng TokTok para maka-attend tayo kaagad ng ating technical training. Okay? Nakasunod po maya-maya lang after nito. Okay, ulitin ko itong pinapanood nyo ngayon, ito po yung TokTok Online Franchise Orientation. Every Mondays po hanggang Sabado, no? Alas 7 ho ng gabi, no? Kami po nagpe-present nito. And pagkatapos ho nito, sa Zoom meeting naman, no? Private ho yun, na Zoom meeting. Lahat lang ho na nag-register bilang online franchise operator. Yun po yung tinatawag natin na TokTok Online Franchise Operator Technical Training Preview. Diba? At kailangan yung maka-attend yan. Pagkatapos yung ma-attend ng preview, a-attend naman kayo sa ating tinatawag na TokTok Operator Technical Training Validation and Approval Session with the following time slots. No? Gusto nyo 10 o'clock kayo umattend, o kaya 1 o'clock, o kaya 4 o'clock. And pagkatapos yung umattend yan, within 24 to 72 hours, ma-approve na kayo bilang operator. Okay? So, dyan po, nagtatapos ang ating orientation.